Joshua chapter 7, Magandang Balita, Biblia. Ang kasalanan ni Akan. Ngunit nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha sa Jericho ng mga bagay na ipinawawasak ni Yahweh bilang handog sa kanya. Si Akan na anak ni Carmi, apo ni Zabdi at apo sa tuhod ni Zerah mula sa lipi ni Judah ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin, kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Samantala, nagsugo si Joshua ng ilang tao buhat sa Jericho upang lihim na magmanman sa lungsod ng Ai na nasa silangan ng Bethel at malapit sa Beth Aven. Pagbabalik nila ay sinabi nila kay Joshua, "Hindi na po kailangan pumaroon ng lahat. Magpadala lamang kayo ng mga 2,000 hanggang 3,000 mandirigma upang sumalaki sa lungsod ng Ai. Huwag na ninyong pagurin ang lahat sapagkat maliit lang ang lungsod na iyon." Kaya't 3,000 Israelita lang ang sumalakay sa Ai, ngunit sila'y naitaboy ng mga taga roon. Hinabol sila buhat sa pintuan ng lungsod hanggang sa pibaga ng bato. 36 ang napatay sa kanila nang sila'y umatras pababa sa bundok, kaya't natakot sila at nasiraan ng loob. Pinunit ni Joshua at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. At sinabi ni Joshua, "Panginoong Yahweh, bakit pa ninyo kami pinatawid ng ilog Jordan upang ipalilipol din lamang sa mga Amoreyo? Mabuti pa'y nanatili na kami sa kabila ng Jordan. Anong sasabihin ko, Panginoon, ngayong umatras sa labanan ang bayang Israel? Mababalitaan ito ng mga Kananeyo at na iba pang naninirahan sa lupaing ito. Pagtutulong-tulungan nila kaming lipulin sa balat ng lupa. Wala po ba kayong gagawin upang ipagtanggol ang inyong dakilang pangalan?" Sumagot si Yahweh, "Tumayo ka. Bakit ka nagpapatira pa ng ganyan? Nagkasala ang bayang Israel. Sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila sapagkat kumuha sila ng mga bagay na nakatakdang wasakin. Ninako nila ang mga iyon, itinago at isinama sa kanilang mga ari-arian. Iyan ang dahilan kaya sila natalo ng kanilang kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipulin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi ninyo isinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Tumayo ka at sabihin mo sa bayan na maghanda sila bukas sa pagharap sa akin, sapagkat akong si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay ganito ang sasabihin. Ikaw rin, Israel, ay dapat wasakin sapagkat may nagtatago sa inyo ng mga bagay na ipinag-utos kong wasakin. Hindi kayo makakaharap sa inyong mga kaaway hanggang hindi naalis sa inyo ang mga bagay na iyan. Kaya bukas na umaga, haharap kayo sa akin ayon sa inyong lipi. Ang liping mapili ko ay hahanay ayon sa kanilang angkan. Ang angkan naman na mapili ko ay hahanay rin ayon sa kanilang sambahayan. At ang sambahayang mapili ko ay hahanay na isa-isa. Ang kakitaan ng mga bagay na ipinag-utos kong wasakin ay siyang ihahagi sa apoy, kasama ang kanyang sambahayan at mga ari-arian, sapagkat hindi niya iginalang ang kasunduang ibinigay ko sa kanila at nagdulot siya ng napakalaking kahihiyan sa buong Israel. Kinabukasan maagang bumangon si Joshua at pinahanay ang buong Israel ayon sa kanilang lipi at napili ang lipi ni Judah. Tinawag ang lipi ni Judah at napili ang angkan ni Zerah. Tinawag ang angkan ni Zerah at napili ang sambahayan ni Zabdi. Tinawag ang sambahayan ni Zabdi at napili si Akan.
na anak ni Carmi at apo ni Zabdi na anak ni Zera. Kaya't sinabi ni Joshua kay Akan, "Anak, nasa harapan ka ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Igalang mo ang kanyang pangalan. Magsabi ka ng totoo. Huwag kang magkakaila ng anuman. Ano ang ginawa mo?" Sumagot si Akan, "Totoo po, nagkasala ako kay Yahweh ang Diyos ng Israel. Sa mga bagay na nasamsam ko sa Jericho, may nakita akong isang mamahaling balabal na yari sa Babylonia, halos 8 librang pilak at isang baretang ginto na mahigit pang 2 libra. Kinuha ko ang mga iyon at ibinaon sa lupa sa loob ng aking tolda. Nasa kailaliman po ang pilak." Nagsugo si Joshua ng 2 tao na patakbong pumunta sa tolda ni Akan. Nakabaon nga roon ang damit at nasa ilalim nito ang pilak. Iniharap nila kay Joshua at sa buong Israel ang lahat ng iyon at inilatag sa harapan ni Yahweh. Dinala ni Joshua at ng buong bayan si Akan, gayon din ang pilak, ang damit at ang barang ginto sa libis ng kaguluhan. Isinama rin nila ang kanyang asawa, mga anak, mga baka, kabayo at tupa, tolda at lahat na niyang ari-arian. At sinabi ni Joshua, "Bakit mo kami ipinahamak? Ikaw naman ngayon ang ipapahamak ni Yahweh." At pinagbabato ng buong bayan si Akan at ang buo niyang sambahayan hanggang mamatay. Sinunog silang lahat kasama ng kanilang ari-arian. Pagkatapos, tinabunan nila ng mga bato. Naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon. Nawala ang galit ni Yahweh mula noon. Ang pook na iyo'y tinawag na libis ng kaguluhan.